Sino nga ba ang mas elite? Scout Ranger ng Pinas o ang Special Operations Force ng China? Paano kung isang araw ay magkaroon ng isang misyon na halos imposibleng maisagawa? Isang operasyon na nangangailangan ng pinakamahuhusay na sundalo, hindi lamang sa lakas ng loob kundi pati sa disiplina, estratehiya, at kakayahang mabuhay sa pinakamapanganib na sitwasyon. Kung mangyayari iyon, sino kaya ang mas pipiliin? Ang mga Scout Ranger ng Pilipinas, na matagal nang kinikilala bilang isa sa mga pinaka-battle-tested na elite units sa Southeast Asia, o ang makabagong Special Operations Forces ng China na suportado ng isa sa pinakamalaking militar sa buong mundo? Marami ang agad na nagsasabing lamang ang China dahil sa dami ng kanilang sundalo, modernong kagamitan, at napakalaking military budget. Ngunit sa mundo ng Special Operations, hindi sapat ang bilang ng tao o halaga ng kagamitan. Ang tunay na elite force ay sinusukat sa kalidad ng training, tibay ng isip, kakayahang gumawa ng desisyon sa ilalim ng matinding pressure, at higit sa lahat ang karanasan sa tunay na labanan. Sa video na ito, hindi tayo gagawa ng emosyonal o bias na paghahambing. Sa halip, susuriin natin ang dalawang elite forces batay sa kanilang kasaysayan, training selection process, kagamitan, combat experience, at mga misyon na kanilang isinasagawa. Layunin nating maunawaan kung saan sila malakas, saan sila may limitasyon, at bakit pareho silang kinikilala bilang mga espesyal na unit ng kani-kanilang bansa. Kaya kung mahilig ka sa military analysis, geopolitics at mga modernong sandata, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga susunod na military documentaries. Ngayon, simulan na natin ang elite na topic na ito. Upang malaman kung sino ang may mas malaking kakayahan, kailangan muna nating balikan kung paano nagsimula ang dalawang espesyal na unit na ito. Ang Scout Ranger Regiment ng Pilipinas ay itinatag noong 1950 sa pamumuno ni Colonel Rafael M. Ileto. Nabuo ang unit matapos mapansin ng Armed Forces of the Philippines na kailangan nila ng isang maliit ngunit napakabisang puwersa na kayang magsagawa ng reconnaissance, long-range patrol, at direct combat laban sa mga armadong rebelde sa mahihirap na lugar tulad ng kagubatan at kabundukan. Mula noon, ang Scout Rangers ay naging pangunahing sandata ng Pilipinas sa maraming high-risk operations laban sa iba't ibang armadong grupo. Sa loob ng mahigit 7 dekada, nakilahok sila sa daan-daang tunay na combat missions. Ang kanilang karanasan sa jungle warfare, counterinsurgency, at close quarters, combat ang dahilan kung bakit marami ang tumuturing sa kanila bilang isa sa mga pinaka-battle-tested na espesyal na unit sa rehiyon. Hindi sila umaasa lamang sa modernong kagamitan, malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay nakasalalay sa disiplina, survival skills, at kakayahang mag-adapt sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang People's Liberation Army ng China ay bumuo rin ng iba't ibang Special Operations Forces upang harapin ang mga modernong banta sa seguridad. Ang mga unit na ito ay sinanay para sa counterterrorism, hostage rescue, airborne operations, at iba pang espesyal na misyon. Sa nakalipas na 2 hanggang 3 dekada, malaki ang naging puhunan ng China sa modernisasyon ng kanilang militar. Dahil dito, nakagamit ang kanilang mga espesyal na unit ng makabagong assault rifles, thermal imaging devices, drones, encrypted communications, satellite navigation, at iba pang advanced military technologies. Gayunpaman, may isang mahalagang pagkakaiba ang dalawang puwersa. Ang Scout Rangers ay nahubog sa aktwal na labanan sa loob ng maraming taon, samantalang ang Chinese Special Operations Forces ay mas kilala sa napaka-advanced nilang training, malalaking military exercises, at paghahanda para sa iba't ibang uri ng posibleng operasyon. Pareho silang may sariling kalakasan, ngunit magkaiba ang paraan kung paano nila ito nabuo. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang tanong, mas mahalaga ba ang mahabang karanasan sa tunay na bakbakan o ang suporta ng makabagong teknolohiya at malawak na resources ng isang superpower? Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isa sa pinakamahirap na aspeto ng pagiging elite soldier, ang kanilang training at selection process. Dito natin malalaman kung gaano kahirap maging Scout Ranger ng Pilipinas at miyembro ng Special Operations Force ng China. Training at selection process. Ang pagiging bahagi ng isang Special Operations unit ay nangangailangan ng matinding pisikal at mental na paghahanda. Ang Scout Rangers ng Pilipinas ay dumaraan sa napakahigpit na selection process kung saan marami ang hindi nakakagraduate. Kabilang sa kanilang pagsasanay ang jungle warfare,
survival training, marksmanship, long-range patrol at close-quarters combat na idinisenyo para ihanda sila sa tunay na labanan. Samantala, ang Special Operations Force ng China ay sumasailalim din sa mahirap na pagsasanay na nakatuon sa urban warfare, airborne operations, hostage rescue, at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones, night vision at advanced communications. Kung combat experience ang pagbabasihan, may kalamangan ng Scout Rangers. Ngunit sa modernong kagamitan at malaking military resources, malinaw na may bentahe ang China. Combat experience at kagamitan. Isa sa pinakamahalagang pagkakaiba ng dalawang elite force ay ang kanilang combat experience at kagamitan. Ang Scout Rangers ng Pilipinas ay matagal nang nakikilahok sa aktwal na operasyon laban sa mga armadong grupo, kaya malawak ang kanilang karanasan sa jungle warfare, reconnaissance at counterinsurgency. Ang kanilang husay ay nahubog sa tunay na labanan sa loob ng maraming dekada. Sa kabilang banda, ang Special Operations Force ng China ay may malaking kalamangan sa modernong military technology. Gumagamit sila ng advanced weapons, drones, thermal imaging, encrypted communications, at iba pang high-tech equipment na nagbibigay ng malaking suporta sa kanilang mga operasyon. Kung karanasan sa aktwal na bakbakan ang pag-uusapan, may bentahe ang Scout Rangers. Ngunit sa usapin ng teknolohiya at resources, malinaw na lamang ang China. Sino ang mas elite? Matapos ihambing ang kanilang kasaysayan, training, combat experience, at kagamitan, malinaw na parehong may kani-kanilang kalakasan ang dalawang elite forces. Kung ang misyon ay jungle warfare, long-range patrol at counterinsurgency, may malaking bentahe ang Scout Rangers dahil sa kanilang malawak na karanasan sa aktwal na operasyon. Ngunit kung ang misyon ay nangangailangan ng makabagong teknolohiya, intelligence support, electronic warfare, at mabilis na deployment, mas may kalamangan ang Special Operations Force ng China. Sa huli, ang pagiging elite ay hindi lamang nasusukat sa lakas o dami ng armas, kundi sa kakayahang matagumpay na maisakatuparan ang anumang misyong ipinagkakatiwala sa kanila. Sa kabuuan, hindi madaling sabihin kung sino ang tunay na mas elite dahil magkaiba ang kanilang papel at uri ng operasyon. Ang Scout Rangers ng Pilipinas ay napatunayan ang kanilang kakayahan sa maraming aktwal na combat missions, dahilan upang makilala sila bilang isang battle-tested na elite force. Samantala, ang Special Operations Force ng China ay may malaking kalamangan sa modernong teknolohiya, advanced equipment, at malawak na suporta mula sa isa sa pinakamalalaking militar sa mundo. Sa huli, ang tagumpay ng isang Special Operations Unit ay nakasalalay sa tamang tao, tamang training, at tamang misyon. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang military at geopolitics content. Sa tingin mo, sino ang mas pipiliin mo para sa isang high-risk mission, ang Scout Rangers ng Pilipinas o ang Special Operations Force ng China? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section.